Pero, mind you, hindi lang po lansangan ang dapat nating linisin. Hindi lang ang bumalik na kadugyutan sa kalsada ang ating tutugunan. Lilinisin din natin ang City Hall. And that begins with the courage to do serious housekeeping, starting with getting our finances in order. Ito po ang big picture ng finances ng City of Manila. The city finances are in ICU. Our real property taxes collection or tax collection system is a mess. The same goes for permits and licenses. Lalong-lalo na yung zoning board na yan. It appears that City Hall has more leaks than the Titanic. Kung inyo pong matatandaan, at ipaalala ko sa inyo, bagay na kayo'y naging bahagi din ito nung panahong kayo'y pinamumunuan ko ng nakaraang termino. Philippine Chamber of Commerce and Industry gave recognition to our report bilang most business-friendly city noong taong 2001. Kinilara rin tayo ng DTI at ng ARTA, ang ating Electronic Business One-Stop Shop or what you call EBOS, bilang fully compliant business processing permitting process na ayon sa ease of doing business. Ngunit, nawawaglit akong nawala na ang buong akala ng ating mga kababayan sa lungsod, ang mga bagay na nasimulan ko nang naging bahagi kayo, ay ipagpapatuloy nyo na lamang. Pinago-bago nyo pa. Noong nakarang Nobyembre 2024, sa pamamagitan ng isang memorandum lamang ng dating Secretary to the Mayor, inalis ang processing ng business permit sa opisinang itinalaga ng batas na dapat na may saklaw nito. Alam po ba ninyo ang ginawa ng Secretary to the Mayor? Lumikha ng isang grupo under his watch upang siya ang mag-process ng business permit application sa lungsod ng Maynila. Dahil dito, marami tayong natanggap na reklamo ukol sa mabagal na proseso. Sa ating datos na nakuha, halos 1,000 new businesses application ang hindi na proseso. Napabayaan o pinabayaan? Ang masakit pa po nito, may ibang mga negosyanteng umalis at inilipat na lamang ang kanilang negosyo sa ibang syudad. Ang isa pang masakit na katotohanan, may mga negosyanteng hindi tumuloy ang kontratang pinasukan dahil sa katagalan ng pagpoproseso ng kanilang business permit. Napabayaan
pinabaya. Kaya sa ating mga mamumuhunan na nakikinig, nanonood, ito ang direktang mensahe ko sa ating mga negosyante. Pumanatag po kayo. Ibabalik natin sa Bureau of Permits ang kanilang mandato upang muling maging mabilis ang proseso ng permit. Saan ka ba naman nakakita? Gumastos-gastos pa ang taong bayan para magpasweldo at itatag ang business permit. Pero isang tao lamang pala pwede nang mag-permit. We will go back to the gold standard of business permit process na ating inilunsad na dati, ang Electronic Business One-Stop Shop or EBOS. Walang real-time collection, monitoring ang nakaraang administrasyon. Hindi ko po sabi. Sabi po ng Commission on Audit. Kaya sa ating pagbabalik, dapat may up-to-date dashboard ang city government finances. At yan ay gagawin ko sa pamamagitan ng Task Force PACS o Fiscal Accountability, Cost Transparency, and Spending. Facts based on numbers because we have been living on the fairy tale of fiscal solvency. Facts kasi kung flat ang koleksyon, flat din ang serbisyo sa taong bayan. Nasa financial ICU na po tayo. Ang kapitolyo ng bansa, where Manila goes, the country follows. Sabi nga nila. We are dipping into cash reserve. While obligations mount and the promise to the people go unredeemed. Noong pong nakaraang taon, kayo na mga bahagi ng konsehong ito at ang ating lungsod ay nag-aproba ng tao ng budget 25.8 billion pesos. Ngunit ang total revenues internal at external ay umabot lamang sa 21.234 billion pesos. Simple lang po ang arithmetic. Kapos sila ng 4.650 billion. Ang ibig sabihin, nag-budget ang nakaraang administrasyon ng lampas sa kanyang kokolektahin. Kaya't nabitin ang mga bayarin at proyekto. Natigil din ang maraming serbisyo mano pa patungkol sa pangunahing pangangailangan ng ating mamamayan. Tanong, magkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Negative 10.2 billion pesos and counting. I hope some of you will realize what you have done, allowing such problem. Never. I cannot even fathom this kind of mess. Hindi pa po kasama dyan ang utang sa BIR.
sa mga empleyado. Nung ako'y nag-mayor, may kinaharap akong suliranin ng mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, amounting to 300 million pesos sa GSIS. For some ability, we did convince GSIS, for that matter, and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang, almost 200 million sa GSIS. At ang pinakamasakit dito, hindi po ito pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po ito pera ng taong bayan. Pera po itong pinagtrabahuan na ng mga empleyado ng pamahalaan. Ipadadala nyo na lang, hindi nyo pa pinadala, hindi ko malaman kung saan ninyo dinala. And to give you a visual of what is 10.2 sa aking mga minamahal na senior citizen, ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Social amelioration para sa senior for second quarter, 589 million pesos. Subsidy to PLM, 55 million pesos and growing. Because what you're seeing there is the first quarter obligation. Aid to Manila Police District, 26 million. Doc Almiron, Doktora Irma Alfonso. Kung bakit lumalapit ng madalas ang mga tao sa atin na walang gamot sa health center, walang gamot sa ospital, ni Hiringgilya, halos hindi na magamit o magamit ng tao dahil wala. Sapagkat ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion pesos. Hindi pa na kontento. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Amounting to 995 million pesos. Pati janitor, sinuba ninyo. Security guard, sinuba ninyo. Kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? 431 million pesos. At ang hindi ko maarok, ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng 8 buwan. Sino mang negosyante, maliit man o malaki, hindi mo bayaran ng 8 buwan. Titigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo.